Sa taong 2078, ang paghina ng sikat ng araw at acidic na lupa ay naging sanhi ng pagkawala ng lahat ng mga halaman. Ang mundo ay nawala ng malusog na lupa, ang mga kagubatan ay naglaho, at ang mga disyerto ay lumawak. Dahil sa gayong mga kalagayan ay tila malapit na ang katapusan ng sangkatauhan, ngunit isang kumpanya na tinatawag na UTS Corporation ang tumulong sa sangkatauhan at nagtayo ng isang bagong tahanan para sa sangkatauhan na ginagaya ang mga natural na proseso sa mundo. Mayroon din itong lupa, medyo malayo sa mundo na umiikot dito. Gayunpaman, ang UTS ay hindi sapat ang kakayahan upang magtayo ng isang tahanan na maaaring tumanggap ng mas maraming tao mula sa mundo. Iilan lamang na may sapat na pera na kayang magbayad para sa mga serbisyo ng UTS ang maaaring umakyat sa bagong mundo upang maging mga mamamayan ng UTS, habang ang 75% ng populasyon ng tao ay nananatili sa halos wala ng buhay na mundo. Bilang karagdagan, ang ilang mga tao na tinatawag na space sweepers ay naninirahan sa ilang hindi gaanong nabuo na mga kolonya ng konstelasyon na tinatawag na mga orbit. Inilalagay ng mga space sweeper sa panganib ang kanilang buhay upang mangolekta ng mga basura mula sa kalawakan, tulad ng mga inabandunang satellite at sasakyan sa kalawakan. Ibinibenta nila ang mga ito sa bodega ng UTS para sa kanilang ikabubuhay. Ang CEO ng UTS na si James Sullivan ay sinasabi na nagmamalasakit siya sa mga tao na nasa mundo, ngunit wala siyang magagawa para sa kanila. Nagpaplano rin siyang lumikha ng isang sibilisasyon sa planetang Mars, upang gawin itong bagong mundo. Sa simula ng pelikula, ang isang space sweeper na nagngangalang Kim Tae-ho ay dumating sa bodega ng UTS kung saan nilalagay ang mga bagay at tao na natatagpuan sa orbit. Siya ay naroroon upang tingnan ang isang 7 taong gulang na batang babae na natagpuang patay kamakailan. Pagkatapos magbayad gamit ang kanyang magnetic na sapatos, ipinakita sa kanya ang bata, ngunit siya ay nalungkot nang matuklasan na hindi siya ang hinahanap niya. Pagkatapos ay umakyat na si Tae-ho pabalik sa kalawakan sakay ng kanyang orbit ship na tinatawag na Victory. Ang mga tauhan ni Tae-ho ay binubuo ng isang dating nagbebenta ng droga na nagngangalang Tiger Park, isang android na tinatawag na Bobs, at sila ay pinamumunuan ni Kapitan Jang. Sumakay ang mga tripulante sa Victory ship at lumipad upang kunin ang isang iniwan na sasakyang pangkalawakan na lumulutang. Mukhang huli na sila dahil nakita nila ang iba pang mga space sweeper na nakikipagkumpetensya upang angkinin ito. Ngunit sa ilalim ng pamumuno ni Jang, kahanga-hangang nagawa nilang makuha ang sasakyan pangkalawakan. Dinala ng mga tripulante ang sasakyan sa isang pabrika ng basura para lang malaman na ang pinsalang naidulot sa kanila habang kinukuha ito ay mas mahal kaysa mismo sa sasakyan. Plano ng mga tripulante na sila na lang ang mag-aayos sa mga pinsala upang makuha ang pera. Ngunit habang inaayos nila ito, may natuklasan silang kakaiba sa loob. Ang sasakyan ay may sakay na maliit na batang babae na nakasuot ng isang spacesuit, kaya ang mga nagulat na tripulante ay inilabas siya at dinala sa kanilang sasakyan dahil plano nilang kumuha ng gantimpala mula sa mga magulang ng bata kapag ibinalik na nila siya. Habang pinag-iisipan nila ang plano, ipinakita sa balita ang larawan ng bata. Sinasabi dito na ang bata ay isang android na nagngangalang Dorothy na may kakayahan na makagawa ng malawakang pagkawasak, at siya ay nilikha ng mga terorista na tinatawag na Black Fox. Nang marinig na delikado ang bata, lumayo ang grupo sa kanya habang pinaplano kung paano siya mapapaalis. Nakita ni Tae-ho ang ilang hindi nasagot na tawag mula sa isang lalaking nagngangalang Hyun Woo Kang sa telepono ni Dorothy. Kinilala niya ang lalaki bilang isang empleyado ng UTS at isang doktor. Tumawag si Tae-ho kay Dr. Kang at humingi ng $2 milyong para ibalik sa kanya si Dorothy. Tinanggap ni Dr. Kang ang deal na nagpalundag sa grupo dahil sa kaligayahan. Nagpasya silang magkita sa 32 commercial district gayunpaman, hindi alam ng dalawang grupo na ang CEO na si James ay nakikinig sa kanilang pag-uusap mula sa malayo. Gusto ni James na makuha ang batang babae na si Dorothy dahil ayon sa kanya, ang bata lamang ang makakatulong sa kanya na maisakatuparan ang kanyang plano upang kolonisahin ang Mars. Pagkatapos ay pinakilos na ni James ang kanyang mga tauhan upang kunin ang babae. Samantala, nakipagkita na si Tae-ho at ang kanyang mga tauhan kay Dr. Kang para ibigay ang bata para lang malaman na nawawala ito. Ang batang babae ay napunta sa isang club kung saan nakilala siya ng lahat at nagsimulang magpanik, tumakbo sila palayo sa kanya dahil sa takot habang siya naman ay nananatili sa dance floor. Sa sandaling yun ay nahanap na siya ni Dr. Kang at tumakbo upang makuha siya, ngunit nakaladkad siya palayo ng mga kinakabahang tao. Nandoon din ang mga space guard na ipinadala ni James.
Pinaputukan nila si Taeho ngunit dahil mayroong supernatural na kapangyarihan ang batang babae na robot na si Dorothy, nakalikha siya ng isang kalasag upang protektahan siya. Ang mga tripulante kahit papaano ay nakatakas kasama si Dorothy sakay ng kanilang sasakyang panghimpapawid. Ngayon, ang lahat ay hindi na maisip kung ano ang dapat nilang gawin sa bata. Si Tiger ay nagsimulang makipagkwentuhan sa batang babae, nakikipaglaro din siya sa kanya upang mapanatili siyang masaya. Kasabay nito ay nakakita si Kapitan Jiang ng isang drawing ng kanyang sarili na iginuhit ni Dorothy, kaya ang mga tripulante ay nagsisimula ng makaramdam ng pagmamahal sa kanya habang lumilipas ang oras. Nang sumunod na araw, napansin ni Kapitan Jiang na may tumubo na halamang kamatis sa kanilang sasakyan na hindi nila mabuhay noon. Nang maglaon ay sinabi ni Android Bobs kay Dorothy ang tungkol sa nakaraan ng mga tripulante, lumalabas na lahat sila ay dating mayayaman at mabubuting tao. Si Taeho ay isang commander ng Space Guards at ang kauna-unahang UTS Genius, nagtatrabaho siya kasama ni CEO James noon. Sa isa sa kanyang mga misyon ay natagpuan niya ang isang sanggol na dapat niyang ibalik sa mundo, pero mas pinili ni Taeho na alagaan ito. Pinangalanan niya ang batang babae na Suni at itinuring itong sarili niyang anak. Matapos maging tatay ng bata, hindi na kayang pumatay ng tao ni Taeho kaya binansagan siya ni James na walang silbi at tinanggal sa UTS. Si Taeho ay ibinaba sa isang magulo at maruming kolonya kung saan siya nanatili na walang tahanan sa loob ng 1 taon. Isang araw ay tinamaan ang lugar na ito ng mga labi ng kalawakan, at sa panahon ng kaguluhan ay nahiwalay siya sa kanyang anak. Simula noon ay sinubukan na niyang mag-ipon ng pera para magsagawa ng paghahanap para sa kanya. Pagbalik sa kasalukuyan ay nakatanggap sila ng tawag mula sa isang tao na gustong kunin si Dorothy kapalit ng malaking pera. Naghanda na si Taeho para ibigay ang bata sa kanila ngunit nag-aalala si Tiger kung ano ang gagawin ng mga tao sa batang babae. Ipinaalala ni Taeho sa kanya na kailangan niyang hanapin ang kanyang anak na si Suni sa anumang paraan. Habang nag-uusap sila ay may dumukot kay Dorothy mula sa banyo, hindi nagtagal ay napagtanto ito ng mga tripulante at hinabol ang mandurukot. Nabawi nila ang batang babae at napatumba ang lalaki pati na ang kanyang mga kasama. Nang tinanggal ng koponan ang takip sa mukha ng dumukot, nagulat sila nang makitang siya si Kerem, ang tagapamahala ng pasilidad ng basura kung saan nila binibenta ang mga basura sa kalawakan. Inusisa ni Kapitan Jiang ang mga mandurukot at nalaman na si Dorothy ay talagang isang tao at hindi isang robot or android, siya ay ipinanganak na may congenital disease at siya ay hindi makagalaw. Kaya naman ang kanyang ama na si Dr. Kang ay tinurukan siya ng mga nanabot na natatagpuan sa kalawakan bilang kanyang huling paraan upang iligtas ang buhay ng kanyang anak. Ang mga nanabot ay hindi lamang basta napagaling si Dorothy ngunit nagbigay din sa kanya ng mga natatanging kapangyarihan. Maaari siyang makipag-usap sa iba pang mga nanabot at kaya niyang pagalingin at protektahan ang mga bagay tulad ng halamang kamatis na tumubo sa loob ng kanilang sasakyan. Nalaman ito ni James at ginamit ang maliit na si Dorothy upang gawing malusog at lagyan ng maraming halaman ang planetang Mars. Ngayon na tapos na ang trabaho niya para sa kanya ay gusto na niya itong patayin. Alam niyang may mga kapangyarihan si Dorothy na ibalik sa dati ang mundo at gawin itong malago muli. Ngunit kung gagawin niya yon ay hindi na siya kakailanganin ng mga tao at mawawala na ng kapangyarihan ang UTS. Kaya't upang wakasan ang kanyang problema ng mas mabilis, lumikha si James ng isang bomba ng hydrogen at binansagan si Dorothy na mapanganib. Plano niyang pasabugin ang bomba na kayang pumatay sa lahat ng tao sa mundo upang ang Mars na lang ang tanging mapagpipilian na tirahan para sa lahat ng iba pang tao. Nalaman ng crew na si Kerem at ang kanyang mga kaibigan ay tinatawag na Black Fox, isa silang grupo na nag-aaral at pumoprotekta sa kapaligiran ngunit binansagan sila ni James bilang mga terorista at planong isisi sa kanila ang pagpapasabog sa hydrogen bomb sa lupa. Nagulat ang buong grupo sa pahayag na ito. Habang pinoproseso nila ang mga impormasyon, dumating sa kanilang orbit ang mga Space Guard na ipinadala ni James. Ang mga tripulante ay nahirapan na makatakas sa orbit gamit ang kanilang sasakyan dahil hinahabol sila ng mga bantay. Habang sinusubukan na tumakas, nakapasok sila sa isang danger zone na puno ng milyon-milyong nanabot. Ginamit ni Dorothy ang kanyang kapangyarihan para makipag-usap sa mga nanabot at iniligtas ang sasakyan mula sa pagkasira nito, gayunpaman ay nawalan siya ng malay pagkatapos nito. Nagsagawa ng CPR si Tiger sa batang babae at sa wakas ay muli siyang nagkaroon ng malay at umutot, kaya naman ang buong tripulante ay nakahinga ng maluwag at tumawa. Nakipag-usap sila sa grupo ng Black Fox at planong dalhin muli si Dorothy sa kanyang ama na si Dr. Kang,
nagtagpo ang dalawang sasakyang panghimpapawid at sa wakas ay nakita muli ng batang babae ang kanyang ama. Tuwang-tuwa ang lahat nang makita silang magkayakap, ngunit ang kaligayahan ay hindi nagtagal nang bigla silang inatake ng mga gwardya sa kalawakan. Sumakay sila at pinatay si Dr. Kang at ang lahat ng grupo ng Black Fox. Nandoon din si James na iniabot kay Taeho at sa kanyang grupo ang $4 milyong para sa pagpapanatiling ligtas ang batang babae at umalis kasama si Dorothy. Inutusan din ni James ang kanyang mga sundalo na bantayan ang sasakyan ni Taeho at ng kanyang grupo. Matapos mawala ang lahat, sinabi ni Tiger sa crew na kailangan nilang iligtas si Dorothy, ngunit gusto ni Taeho na kunin ang pera para iligtas ang sarili niyang anak. Nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan na nagwakas matapos hilingin ni Captain Jang kay Taeho na ipagpatuloy ang paghahanap sa kanyang anak, habang ang ibang miyembro ay pupunta sa isang misyon upang iligtas si Dorothy. Naghahanda ang grupo para sa kanilang mga misyon habang inaalala ni Taeho si Suni. Makalipas ang ilang minuto, sa tuwa ng lahat, nagpasya siyang sumama sa kanila para iligtas si Dorothy. Lahat sila ay pumwesto sa kani-kanilang posisyon, handa para sa misyon. Gamit ang lahat ng kanilang mga kasanayan, ang grupo ay nagagawang makipagsabayan sa mga gwardya ng kalawakan na paulit-ulit na nagpapaputok sa kanila. Ang kanilang sasakyan na Victory ay nagawa na makalayo mula sa mga gwardya at sa wakas ay makarating sa lugar kung saan matatagpuan si Dorothy. Natuklasan nila ang batang babae na natatakot at nakatali sa isang upuan na may bomba ng hydrogen. Nalaman ni Captain Jang na kayang sirain ng bomba ang lahat sa loob ng 5,000 kilometrong radius. Kailangan nilang lumipad palayo sa lalong madaling panahon, ngunit pakiramdam ng grupo ay isa sila sa may kasalanan sa bomba na malapit nang pumatay sa bilyon-bilyong tao sa mundo. Hindi sila pwedeng umalis dahil may pagkakataon silang magligtas ng napakaraming buhay. Ang grupo ay nakipag-ugnayan sa lahat ng kanilang mga kapwa space sweeper at humihingi ng kanilang tulong upang makatakas sa mga space guard na naghihintay sa kanila sa labas. Sa tulong nila, nagawa nilang makatakas sa pasilidad at lumipad palayo. Ang mga space sweeper at guards ay sumabak sa isang labanan, ngunit ang mga gwardya ay malapit ng matalo, isang guard ship na lang ang natitira, na kinokontrol mismo ni James. Nakaisip si Captain Jang ng paraan upang mapanood ng lahat sa buong mundo ang mga masasamang plano ni James. Ngayon, alam na ng lahat ang tungkol sa plano niyang wasakin ang lupa. Ang Victory sa wakas ay umabot sa 5,000 kilometro ang layo mula sa lupa. Sa sandaling yon, ang sasakyan ni James ay nakadikit sa Victory. Inaasahan niyang makikita niya si Dorothy sa loob ngunit sa halip ay nagulat siya nang makita ang hydrogen bomb. Lumalabas na inilagay ng mga tripulante ang hydrogen bomb sa kanilang sariling sasakyan at pinaalis si Dorothy kasama ang iba pang mga space sweeper bago tumakas. Nagpasya silang isakripisyo ang kanilang sariling buhay at alisin ang bomba mula sa lupa. Ngayon, sa wakas, sumabog ang bomba, dinala si James at ang sasakyan na Victory sa malayo na nagligtas sa sangkatauhan. Habang nawawala ang alikabok mula sa pagsabog, makikita natin na ang sasakyan na Victory ay protektado ng mga nanobot, salamat kay Dorothy. Ang lahat ng mga tripulante ay masaya at nagpapasalamat sa batang babae. Pagkaraan ng ilang oras, nakita natin na binago ng android na si Bubs ang kanyang anyo upang magmukhang tao, nagsimulang gumaling ang mundo, at ang mga matabang lupain ay babalik sa tulong ng mga kapangyarihan ni Dorothy. Tinulungan din ni Dorothy si Taeho na muling makasama ang kanyang anak na si Suni gamit ang kanyang mga kakayahan. Ang grupo ay bumalik sa kanilang trabaho bilang space sweeper na may bago at mas high-tech na sasakyang panghimpapawid, mas maraming pera, at si Dorothy ay idinagdag sa kanilang koponan. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!